Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Muli tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nagkasama-sama ngayong gabi para atin pong purihin, pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin at ganun din pag-aralan ng kanyang salita at ipanalangin po ang bawat isa. Nawa ang bawat isa po sa oras na ito ay may maayos na kalagayan, malakas na pangangatawan at maayos po na kalusugan. At sa gabi ding ito, nawa ang bawat isa ay handa na para pakinggan ang kanyang salita. Nawa ang salita natin pong pag-aaralan ngayong gabi ay maging gabay at maging ilaw natin sa atin pong pamumuhay. Kaya buksan na po natin ang ating pong mga Bibles sa Matthew chapter 28 verses 5 and 6. Matthew 28, 5 and 6, ang sabi po dito, "The angel said to the women, 'Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay." Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin, sa inyo po Panginoong pagtugon sa amin pong mga panalangin. Salamat po Panginoon sapagkat hindi mo kami pinapabayaan. Kami Panginoon ay patuloy na inyong tinutulungan sa kabila ng iba't ibang hamon na amin pong nakakaharap sa mga pagsubok na amin pong pinagdadaanan ay ikaw po ay laging naandyan. At ang inyong salita, ang patuloy na nagiging ilaw at gabay po namin. Kaya Panginoon, sa pag-aaralan namin ngayon, gawin mo ulit itong gabay at ilaw at makita namin po ang relevance nito sa amin pong buhay. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa nakakayahan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay yun pong makakreate tayo ng music. Although hindi lahat, pero may mga tao po na may kakayahan na mag-create ng music. Mga musika na naaayon sa panahon or naaayon sa damdamin ng isang tao. At ang isa rin na kakayahan na meron tayo ay yung i-identify kung anong klaseng music na yun. Katulad po ng musikang ito. Para saan po yan, music na yan? Ay ito po. Ito pong isa. Ang mga musikang ito ay mga ilan lamang sa kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano po? Yung tatlong musikang yun, yung una ay birthday, yung pangalawa ay sa kasalan, at yung panghuli ay graduation. Di po ba? At yan pong musika ng graduation, lalo na dito po sa Pilipinas, sa ganitong panahon, ngayong pong March, April, and May, ay maririnig po natin sapagkat ito ang panahon ng graduation dito po sa ating pong bansa. At para po sa isang nag-aaral, napakahalaga po ng graduation. Napakahalaga po ng papel, kapirasong papel na binibigay sa panahon ng graduation sapagkat yun po ang nagpapatunay na sila po ay nagtapos na. Nagpapatunay na nakumpleto na nila ang lahat ng requirements sa kanilang pag-aaral. At yung kapirasong papel na yun, na ang tawag ay diploma or certificate, ang pwede nilang gamitin para sila ay pumunta na sa next level. At alam niyo po ba, sa kaligtasan na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon, may isang bagay na nagkumpleto dito. Ang unang ginawa ay namatay ang Panginoong Jesucristo, pangalawa siya po ay inilibing. At alam po ninyo, kung hindi nangyari yung pangatlo,
yun pong pagkamatay at pagkalibing ay walang bisa pagdating po sa ating kaligtasan. Kailangan mangyari yung pangatlo, at ano po yun? Pagkabuhay na mag-uli. Sapagkat, kumbaga, ito ang certificate, ito ang katunayan na yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, na yun po ang naging bayad sa ating pong mga kasalanan para tayo ay maligtas, ay naging katanggap-tanggap sa ating pong Diyos. At yun nga po, kung sino ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya mapapahamak. Magbabago ang kanyang buhay dahil po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. 2 weeks ago ay atin pong inalala ang resurrection ng Panginoong Hesukristo. At naniniwala po ako ngayong gabi, every time na meron po tayong pagkakataon na pag-aralan, alalahanin, ang muli niyang pagkabuhay, ito po ay ating samantalahin. Sapagkat ang pagliligtas pong ito ay kakaiba sa lahat ng mga kinilala na tagapagligtas sa mundong ito. Sapagkat ang nagligtas sa atin, bagamat siya'y namatay, after 3 days, siya ay nabuhay na mag-uli at kailanman siya po ay hindi na mamamatay. Samantalang kinikilala ng iba, pagkatapos mamatay, hanggang ngayon ay naandun pa rin ang kanilang mga buto. At ngayon pong gabi, atin pong muling aalamin ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. 2 Wednesdays ago ay pinag-aralan po natin the rejection of Jesus. Last Wednesday, wala po tayong MP3 sapagkat ako po ay speaker sa camp sa Calapan. Kaya ngayon po natin ito i-resume. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon pong gabi, the resurrection of Jesus. The resurrection of Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kung babalikan po natin itong Matthew chapter 28, makikita po natin dito na ito po ay pagkatapos ng Sabbath or pagkatapos ng Sabado. Ito po ay Sunday na, early morning. Ang sabi sa verses 1 to 4, after the Sabbath at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. So makita po natin dito na madaling araw pa lang, nung ikatlong araw na pagkamatay ng Panginoong Hesukristo, na ayon nga sa kanyang salita, after 3 days siya babangon uli. At ganito nga ang naranasan nitong mga kababaihan na ito na unang dumalaw sa Panginoong Hesukristo. At nakita natin na may bumamang anghel, binuksan yung libingan ng Panginoon na talagang mahirap itong itulak. Itong malaking bato na bilog na pangsara sa mga libingan noon. At malaki ito at sakto dun sa butas, sapagkat noon sa mga Israelites, hindi uso ang imbalsamo. Kaya, kung hindi mo ito tatakpan, mamamaho talaga ito. Ngunit ito nga ang naranasan ng mga kababaihan na ito nung sila ay dumalaw nung linggo ng umaga na yon. And then pagdating nga dito sa verse 5, the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay." Dito po makikita po natin ang katotohanan at katuparan ng paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na pagka siya inamatay, after 3 days, siya ay mabubuhay ulit. At makikita rin natin dito yung kahalagahan nito sa kanila noon at lalo tigit sa atin ngayon. Ngayong gabi, meron po tayong tatlong makikita na lessons tungkol po sa resurrection ng Panginoong Hesukristo. I know marami na tayong mga messages na narinig about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero as I have said, every time na meron tayong pagkakataon na pakinggan, makikita po natin at nawa ay ma-appreciate natin ang sacrifices, ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang mailigtas lang tayo sa tiyak na kapahamakan. At nawa, ito po ay gantihan natin ng pagsunod ng katapatan sa Kanya. Ang una na lessons po na makikita natin patungkol dito sa pahayag ng angel. Dito po sa verse 6, nung sinabi niyang, He is not here. He has risen, just as He said. Okay?
Meron po tayong tatlong lessons na makikita doon sa kapahayagan na yun. Ang una, the proclamation that silences our fear. No? The proclamation that silences our fear. Ang pahayag na nagpapatahimik ng atin pong takot. No? Takot saan? Takot sa kamatayan. Ano po? Alam niyo ba kung bakit tayo ay nagpapadoktor pagka tayo nagkakaroon ng karamdaman? Alam niyo ba kung bakit tayo nag-exercise? Bakit po tayo kumakain ng tama? Ano po? Bakit tayo bumibili ng mga anti-aging cream or umiinom tayo ng mga anti-aging capsules? Kasi ayaw po natin na tayo'y tumanda, no? Kasi natatakot po tayo na pagkatanda natin, tayo ay mamamatay na at pagka tayo ay namatay na, ang ibig sabihin nun ay katapusan na ng lahat. Di po ba? Ngunit, nung sinabi po dito ng anghel, He is not here. He has risen just as He said. No? Ang ibig mong sabihin, yung takot natin ay dapat mawala na. Why? Because number one, Jesus' resurrection is a comfort to His followers. Okay? Kung titingnan po natin sa Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. Ang sabi po dito, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, He might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo, ano po, ay nagkaroon din ng flesh and blood, katulad nating mga tao. Upang, sabi dito, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ay kanyang wasakin, sirain, ano po, ang humahawak ng kapangyarihan ng kamatayan, which is the devil, no? Para ipakita na hindi kayang talunin ng diablo ang Panginoon, no? Hindi niya kayang panatilihin na patay ang Panginoon. Bakit po? Kasi ang sabi dito sa verse 15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Para palayain tayo sa takot, no, sa kamatayan. Okay? So again, nung sinabi ng angels na He is not here, okay? He is risen. Siya ay nabuhay na maguli. Ito po ay malaking kaaliwan, no? Malaking encouragement sa mga sumusunod sa Kanya. Sapagkat kung ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli, ang ibig sabihin, lahat ng mga followers niya, no, yung mga namatay na sumunod sa Kanya at tayo na sumusunod sa Kanya ay hindi mananatiling patay. Mabubuhay po tayo. Why? Because of the Lord Jesus Christ who is in us. Kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, nakakalungkot mang sabihin, pero mananatili pa rin tayong patay. But the moment na atin pong tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, tayo man ay mamatay, bubuhayin ulit tayo ng Panginoon. Okay? So it is a comfort to the followers. Second, it is the conquest of death. No? It is the conquest of death. Ito po ay hindi lamang comfort sa mga followers, kundi ito po ay pagpapakita na tinalo na ng Panginoon ang kamatayan. At yan ang nakalagay sa 1 Corinthians 15:55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Okay? So, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay nagpapakita na tinalo na niya ang kamatayan. Wala na siyang kamandag, no? Wala na siyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Kung kaya dapat yung takot po natin sa kamatayan ay mawala na, no? Kasi nga ang thinking natin pagka pinag-usapan ng death, katapusan na ng lahat. Ano po? Tapos na ang mga maliligayang araw natin. Pero because of the resurrection of the Lord Jesus Christ, ang sabi nga po ng isang writer, kung dati ang tingin natin death is the end, ngayon na bumangon muli ang Panginoong Hesukristo sa mga followers niya, death is a bridge. Okay? Bridge to eternal life. Okay? So pagka tayo kinuha na ng Panginoon, no po, tayo po ay pupunta sa langit kung saan mabubuhay tayo magpakailan-kailan pa man.
At ang sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 15 din, no, sa muling pagbabalik ng Panginoon, no, tayo po ay papalitan niya ng perfect na katawan. So, ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang unang lesson na dapat nating tandaan, nung sinabi ng angel na He is not here, He is risen, just like He said, it is the proclamation that silences our fear. So sana po, every time nating maiisip ang kamatayan, hindi po tayo matatakot dahil hindi po ito ang katapusan. Yes, natatakot tayo because sometimes naisip natin na ito ay masakit, no? Pero yung iba, ang dahilan ay hindi pa tapos yung ating misyon. Di po ba? Pero, mga kapatid, nung nabuhay na maguli ang Panginoon, it should silence our fear dahil after death, no, there's still life. No? Everlasting life na ipinangako sa atin ng Panginoon. Okay? Yun po ang una na lesson na makikita natin. The second lesson is, it is the proclamation that silences our fear. Secondly, it is the proof that sanctions our faith. No, it is the proof that sanctions our faith. Ito po ang patunay na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ito po ay patunay na ang ating pananampalataya ay totoo. Okay? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Then verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Yes, totoo, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, itong pananampalataya natin, itong pagbabahagi natin ng kanyang salita, ay walang kabuluhan, walang kwenta, no? At itong mensaheng ito ay hindi dapat pakinggan. Ito ay puro kasinungalingan kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. Ngunit, ang sabi ng anghel, He is not here. He has risen, just as He said. So ito po ay patunay, no, na ang ating pananampalataya ay totoo. Ito po ay patunay na dapat nating ipagpatuloy itong pananampalatayang ito. Dapat natin itong ipahayag sa iba, no? Huwag tayong mapagod, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Ano po, na ibahagi ito sa iba sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. At itong pinapangaral natin na pananampalataya, ito po ay totoo, ito ay mangyayari. Pinapakita po nito ang trustworthiness ng salita ng Panginoon. The trustworthiness of His Word. Okay? Ang sabi po niya sa John chapter 2 verse 19, Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Okay? So, sa simula pa lang ng ministry ng Panginoon, ano po, ay predict na niya na yung katawan niya ay masisira. Yung templo po dito na kanyang tinutukoy ay yung kanyang templo o yung kanyang katawan. At ang sabi dito, masisira ito, but after 3 days, no, I will raise it again. So ito yung una na predict niya na magkakaroon po ng resurrection. At yun nga ang nangyari. Di po ba? So ang ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Panginoon, lalo na sa ganito kahalaga na kaligtasan ng tao, ganito kahalaga na pangako, dapat tutuparin ito at tinupad niya ng Panginoon. So yun po ang makikita natin, no? The trustworthiness of His words. Ang pangalawa, the triumph of His witness. Ang pagtatagumpay ng kanyang pagsaksi. Okay? Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 4, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Okay? So, ang Panginoon mismo ang nagpatotoo. Okay? Na siya ay mabubuhay na mag-uli. Ulitin ko po itong nakalagay dito sa Romans chapter 1 verse, simulan ko po sa verse 2. The gospel He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures regarding His Son, who as to His human nature was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Pinapakita po dito yung tagumpay ng kanyang patotoo. No po? Na siya ang anak ng Diyos. No po? Na siya ang tunay na tagapagligtas nung siya po ay nabuhay na mag-uli. Kaya muli mga kapatid, kung may panahon na tayo ay parang nagdududa sa ating pananampalataya,
Kung may panahon na tayo po ay parang tinatamad mag-share ng gospel or natatakot tayo, kung may panahon na parang kini-question natin kung tama ba itong ating pinapaniwalaan, mga kapatid, kaya maganda na dapat lagi nating balikan ang muling pagkabuhay ng Panginoon sapagkat ito ang magpapatunay na itong pananampalataya natin ay totoo at dapat tayong magpatuloy, dapat tayong magbahagi sapagkat ang salita ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Nung sinabi niya na siya ay mabubuhay ulit after 3 days, yun nga ang nangyari. At dahil din dito, nagtagumpay ang Panginoon sa kanyang patotoo. At dahil dito, kung ano yung naranasan ng Panginoong Hesukristo, na resurrection, mararanasan din po natin ang mga ito. So yun po ang pangalawang na lesson na makikita natin dito po sa resurrection of Jesus. Ang una, it is the proclamation that silences our fear. It is the proof that sanctions our faith. And then ang pangatlo at ang panghuli, it is the promise that secures our future. Okay? It is the promise that secures our future. Ang sabi po dito ng anghel sa verse 6, He is not here. He has risen just as He said. Come and see the place where He lay. Okay? Hali kayo, tingnan nyo yung lugar kung saan siya nakahimlay. Pero nung makita nga nila, wala na ang Panginoong Hesukristo. Siya ay nabuhay na mag-uli. Ano po ang ibig sabihin nito sa atin pong future, or sa atin pong hinaharap? Ang una, makikita po natin, it is the guarantee of the believers. It is the guarantee of the believers. Yung empty tomb, yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo, yan po ang ating kasiguruhan na tayo rin po ay mabubuhay na mag-uli. Na hindi ang kamatayan ang katapusan ng buhay po natin. Na hindi ang kamatayan ang katapusan ng lahat. At hindi dapat nating katakutan ang kamatayan. Ang sabi po ulit sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Ano po ang ibig sabihin nito? Nung first fruits of those who have fallen asleep, siya ang nauna na nabuhay na mag-uli sa mga namatay. Ang ibig pong sabihin, kung ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na mag-uli, yung mga namatay, again, na may Kristo sa kanilang mga puso, ay mabubuhay din katulad ng Panginoon. He is the first fruit. Siya ang nauna. Kaya tandaan natin, dahil nag-resurrect ang Panginoon, siguradong sigurado na magre-resurrect din yung mga mahal natin sa buhay na may Kristo sa kanilang puso sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Napaka-comforting po ng katotohanan ito. Sapagkat sa buhay ko po, may mga mahal na sa buhay po ako na nauna na. At salamat sa Diyos sapagkat ang akin pong mga magulang, bago sila pumanaw, bago sila kinuha ng Panginoon, sila po ay nakakilala sa Kanya. Yung akin pong pamangkin, yung akin pong ate, sila po ay tumanggap sa Panginoon. At ako'y naniniwala sa muling pagbabalik ng Panginoon, sila po ay makikita ko ng mukha, makikita ko po ulit. At marahil kayo din, mga kapatid, may mga mahal kayo sa buhay na nauna na, pero tumanggap sila sa Panginoon. Ang kahulugan po ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang ibig sabihin, mabubuhay po ulit sila, makikita po ulit natin sila at makakasama, hindi lamang sa loob ng 100 taon or 200 taon or 1,000 taon. Hindi po. We will be with them forever kasama ng ating pong Panginoon. Okay? So, yun po ang makikita natin, na pangako na magsisigurado ng ating pong hinaharap or ng ating pong future, Ito po ay guarantee nating mga mananampalataya. And then ang pangalawa at ang panghuli, this is the gateway to glory. Ito po ang daan papunta sa kaluwalhatian, Nung sinabi po ng angel that He is not here, okay? He has risen, just as He said, Ang ibig sabihin po, nung muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, ay maliwanag na ang daan, klaro na ang daan, na lahat ng sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay magiging katulad niya, magkakaroon ng glorified body at makakapunta na sa
langit sa kaluwalhatian. Marahil ang katuruang ito ay palasak sa marami sa atin. Ano po? Marahil ay memorize na natin ito. Pero alam niyo po mga kapatid, yung katotohanan, yung kapangyarihan, yung encouragement po ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi po nababawasan. Salip ito po ay mas lalong tumitingkad, lalo na sa panahon ngayon na nararanasan po natin. Maraming kaguluhan, maraming uncertainties tayong kinakaharap. Maraming mga false teachers, no, mga mandaraya, no po. Maraming mga tukso, maraming mga hindrances, no, maraming mga bagay na umaagaw ng attention sa atin. Maraming mga bagay na nanghihikayat sa atin na pagdudahan ng Panginoon. Mga kapatid, every time nagkakaroon tayo ng negative feeling sa atin pong pananampalataya, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, lagi po nating balikan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Let us always remember, let us always look back to the resurrection of Jesus. You know why? Because His resurrection is the proclamation that silences our fear. It is the proof that sanctions our faith, and it is the promise that secures our future. Kaya nawa mga kapatid, patuloy nating paglingkuran ng Panginoon, patuloy nating gawin ang mga pinapagawa niya sa atin, sapagkat yun po ay preparasyon, sapagkat lahat ng yan po ay iniutos ng Panginoon, isinulat ng Panginoon, ipinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi para tayo ay pahirapan, hindi para tayo ay mapahiya o pagkulangin, kundi upang tayo ay ihanda sa panibagong level ng buhay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yun po ay ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon na mapakinggan muli, mapag-aralan ang resurrection ng Panginoong Hesukristo. Nawa ito ay nagbigay ng kaaliwan, kalakasan, at panibagong sigla sa atin pong paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa muling napag-aralan namin, nabalikan namin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Nawa Panginoon, ang katotohanan nito at ang encouragement na binibigay po nito ay nagbigay sa amin ng kasiglahan, nagpatatag po ng aming pananampalataya. Na kami Panginoon, kahit anumang pagsubok na pinagdadaanan namin sa oras na ito, kami po ay magpapatuloy na maglingkod, sumunod sa amin pong Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. O Panginoon, salamat po. Purihin ka sa inyong pong kabutihan sa amin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.